Amen! Magandang gabi po sa bawat isa. Muli ho, purihin ng Panginoon at salamat po sa kanyang katapatan as we celebrate, or we are still celebrating our 11th year church anniversary. Salamat sa Diyos. Record high ang attendance natin kanina mula nung nag-pandemic. Medyo malayo doon ho sa 30%. So we were roughly around 2022. Hindi natin nakasama na matagal na panahon, and also we had 2 visitors. At salamat sa Panginoon sa biyaya niya na patuloy siyang kumikilos, gumagawa sa ating mga kapatiran, nagpapagamit para ho sa mga bagay ho na yan. And again, it was a refreshing thing para sa akin bilang pastor na makita muli ang mga kumbaga ay that is sila ay busy, kumikilos, gumagawa to see yung kanila talagang willingness to serve, willingness na patuloy ho na makatuwang sa gawain. Even before today, kahapon, may mga kapatiran dito sa church para maglinis, naghanda ng mga bagay para ho sa gawain kaninang umaga at ngayon. So we praise and thank God sa mga bagay ho na ito. At as we have in the church, and we ought to be thankful, and nawa ay pag-inamin pa natin, lalo pa nating sa biyaya ng Panginoon tayo ay magpursige pa sa paglago sa ating hong pananampalataya sa Panginoon at paglilingkod sa Kanya. Well, ito po ay pagpapatuloy ng ating hong gawain ng pagsamba. Isa ko sa nami-miss natin sa ganitong kalagayan ng pandemya ay ang ating testimony portion. And usually, isa sa mga matamis na testimony portion ay tuwing dumarating ang anniversary ng ating hong gawain dito sa JCBC. And we really miss that. And with that, I would like to encourage ang ating mga kapatiran, if you can, just 1 or 2 na mga bagay patungkol sa ating church ay saysayin natin sa ating hong, pwede nyo i-comment sa ating hong Facebook page, sa ating hong Facebook group, at maging encouragement ho sa bawat isa sa atin, lalo na sa inyong mga manggagawa ho dito ho sa lokal na iglesia na ito. So, salamat ho sa mga bawat isa, and also ang ating mga kapatirang hindi natin nakakasama sa gawain ho dito ay atin ho kayong namimiss at patuloy na pinagpipray. So yun ho ang ilan sa atin hong mga greetings, announcements ho pala, ang atin hong mga new normal na gawain. Wednesday night, time in the Word. Friday night, time in the Word. And then, for prayer meeting ng around 7:10 p.m. Inaasahan, obligasyon ng mga mananampalataya sa JCBC na maging kabahagi ng mga gawain na kung saan na meron ho tayo. And in the providence of God, meron tayong teknolohiya. Huwag nating pabayaan ang mga gawain ho na ito. And nawa sa gitna nga ho ng ating kalagayan, as our theme is lalo pang ma-develop ang ating pagkauhaw sa Panginoon. So pag-pray ho natin ang ating pag-aaral ngayong gabi. We will be looking at Psalm 63. And sa akin ho personal ay isang malaking pagpapala as I've been reading and been meditating on that psalm, and I hope as we have encouraged ang ating mga kapatiran to be reading and meditating sa Psalm 63, nawa ito po ay naging pagpapala rin at patuloy na maging pagpapala sa ating pag-aaral ngayong gabi. Pag-pray natin si Brother Dave. Pag-pray natin si Sister Hope as patuloy siya nagre-recover, si Brother Dave sa patuloy na magandang epekto nawa ng botox na ginawa ho sa kanya. Pag-pray natin ang ating mga kapatiran na matagal nating hindi nakakasama, at nawa ay sila ho ay mangusap sa kanila ang Panginoon at ipaalala ang mga mahalagang katotohanan na kanilang sinasampalatayanan. So with that, tayo ho ay muling bumabati ng happy anniversary sa bawat isa sa atin, at tayo ngayon dadako ho sa ating hong gawain ng pagsamba sa Panginoon. Muli, isang sandali ng katahimikan para sa ating mga personal na panalangin, paglapit sa Diyos. Hingin natin ang tulong ng Panginoon at bilang paghahanda sa pagsamba sa Kanya. Let's pray.
Manalangin po tayo. O dakila naming Diyos, aming Ama sa langit, kinikilala namin at patuloy naming pinapahayag na Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw na may lalang ng langit at lupa. Ikaw na Diyos na banal, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na tapat. At Ikaw rin, O Diyos, ang Diyos na matuwid, na hahatol sa lahat ng mga kasalanan. At Ikaw rin, Panginoon, ang Diyos na mapagmahal, Diyos na mahabagin, at Diyos na mabiyaya na nagsugo ng iyong bugtong na anak upang magligtas sa aming mga makasalanan. Ikaw ang Diyos na sa amin ay humirang bago pa itatag ang sanlibutan. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng tagapagligtas. At Ikaw rin ang Diyos na siyang kumilos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang kami ay ipanganak na muli, nabigyan ng pananampalataya, at kami ay sumampalataya sa Ebanghelyo at nagkaroon ng tiyak na kaligtasan. Salamat po, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sa isang punto ng aming pong buhay bilang iglesia ay patuloy naming inaalaala ang iyong katapatan sa buong taon na nakaraan. At hindi lamang sa buong taon, kundi sa 11 taon. Kung paano ang iyong kamay ay kumilos, nag-ingat, oo, nagpasensya. Maging sa mga kakulangan, kakapusan, kahinaan, oo, kasalanan ng iyong mga anak sa dakong ito. Naroroon pa rin, Panginoon, ang iyong kamay na gumagabay. Nandun pa rin, O Diyos. Ikaw ay nagpapatawad. At Panginoon, namin pong dalangin, nawa patuloy kang kumilos sa iyong simbahan sa lugar na ito. Patuloy kang kumilos sa mga mananampalataya. Patuloy mo kaming banalin. Patuloy mo kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Patuloy mo kaming itulak sa kabanalan at sa masipag na paglilingkod. O Panginoon, salamat po na mamangha kami sa iyong dakilang katapatan at lahat ng papuri ay karapat-dapat ibalik sa iyong pangalan lamang. Ngayon, O Diyos, kami dadako sa aming gawain ng pagsamba. Tulutan mo, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin. Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo at tumawid tayo sa Panginoon. Tayo po'y umawat sa Panginoon. Awitin po natin Song number 57, I Will Sing the Wonders of the Lord. Days of dark
still come on me, so respect my altar prayer. On the Savior still is with me, by His hand I'm safely there. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river runs its wide. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Matinong tayo tayo. Magandang gabi mga kapatid. Sa pagbasa ng salita ng Diyos, ang ating pong tunghayan dyan sa ating screen ang Psalms 105. Tayo sa verse 9 hanggang sa verse 19. Okay. Are you there? Ayan. Verse 9. Ready? Ayan. Which covenant he made with Abraham and his oath unto Isaac, and confirmed the same unto Jacob when they were but a few, yea, very few, and strangers in it. When they went from one nation to another, from the kingdom to another people, he suffered no man to do them wrong. Yea, he rebuked kings for their sakes, saying, touch not, break the whole staff of bread. He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet were hurt with bitterness. He was laid in iron until the time that his word came. The word. Nagsusumikap, Panginoon, na mag-aaral, Panginoon, upang ang kanya pong malaman, Panginoon, na maituro sa amin, Panginoon. At ito'y magsilbi sa amin ng katatagan, Panginoon, sa mga espiritual na mga bagay. Ama, ito'y regalo po sa amin, Panginoon, sa iglesia na ito. Kaya napakabuti mo po, Panginoon. At ang lahat na ito, dakilang Diyos, ay ikaw ang nagawa, Panginoon. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, O Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy mong paggabay at pag-iingat. Patuloy, Panginoon, ang iyong pong mga kamay, Panginoon, na pagkilos, Panginoon, sa iglesia na ito. Kaya, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, Panginoon. Alawa, patuloy mo pa kaming gabayan, Panginoon. At magtawag ka pa, Panginoon, mula sa iglesia na ito, Panginoon. Ngayon pong lingkod, Panginoon, mga katuwang, Panginoon, sa pangangaral ng ilang Diyos ng iyong Ebanghelyo. O, Panginoon, patuloy mo kaming palakasin, Panginoon. Patuloy mo bigyan kami, Panginoon, ng tapang, Panginoon, upang ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo ay mahayag, Panginoon, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Panginoon, gamitin mo po ang iglesyang ito. Ang iyong mga anak, Panginoon, sa dakong ito, Panginoon, bigyan mo po ng tapang upang sa ganon laki ng Diyos mahayag, Panginoon, saan man naroon ng iyong mga anak, Panginoon, ang Ebanghelyo, ang ikaliligtas ng kaluluwa. Dakilang Diyos, sa pagpapatuloy namin, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, nilalapit namin ang aming pong mga sarili, Panginoon. Manawa, patuloy mo kaming gabayan, ingatan, at patawarin po kami, Panginoon, sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali, o mga kasalanang nagawa, Panginoon, laban sa iyo at sa aming kapwa. Panginoon,
Tulungan mo kami sa aming mga pamumuhay, Panginoon, araw-araw, Panginoon. O Panginoon, mahina kami, Panginoon. Ngunit dakilang Diyos, kami ay umaasa sa iyong magagawa sa amin, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, ang aming tungtungan, ang aming sandigan, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kami ay nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Ang bawat mga lalaki o ama ng tahanan, Panginoon, na dumadalo, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Pagpalain po, Panginoon, at nawain. Kausapin po, Panginoon. At upang sa ikalalakas, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, na bumubuo, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. O Panginoon, maawa ka po sa aming pong mga mahal sa buhay, Panginoon. Na sila, Panginoon, ay nagbaliwala, Panginoon, sa mga pagtitipo na tulad nito, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, mangusap ka po sa puso, isipan ng aming pong mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maakay at kami, Panginoon, ay maging mabuting tuwaran, Panginoon, sa aming pong mga pamilya, Panginoon. Ama, hindi ito madali, Panginoon. Kaya kami ay humihingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Maliban na lamang, Panginoon, na buksan po ang kanilang mga puso at isipan, ay sila, Panginoon, ay sasampalatay sa ginawa ng aming Panginoon sa Kristo yung sa krus ng Kalbaryo. Upang ito, Panginoon, ang kapangyarihan ng ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Dakilang Diyos, gabayan mo kami sa aming pong pagpapatuloy. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, dakilang Diyos, bigyan mo kami ng karunungan upang lubos namin maunawaan, Panginoon. Ang iyong mensahe na ipararating, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Tulungan po, Panginoon, ng iyong lingkod, na siya pong magbibigay ng mensahe, Panginoon. Na ito, Panginoon, na maging kalakasan o maging matibay kami, Panginoon. Tumibay ang aming pananampalataya at magtitiwala kami sa Diyos na buhay na lumikha ng lahat ng makakaya. O Panginoon, maraming salamat. Amin pong pinagkakatiwala sa iyo ng oras na ito. Ikaw pong malayang pumilos sa aming mga puso at isipan. Ikaw po ang gagawa, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang samot dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po dito mga Panginoon. Awitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation. Lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy was my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long
ating pagkakaloob. Basahin po natin ang mga talata. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabihin po natin basahin ito mga kapatid. Handa na po kayo. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Let us pray. Manaming Diyos na sa langit, Panginoon, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan ng Ama. Muli salamat po, Ama, muli yung biyaya sa amin, paano kami niligtas, paano kami nalapit sa iyong anak, Ama, pamamagitan kanyang kamatayan sa muling pagkabuhay, Ama. Thank you po, Ama, muli sa biyayang ito na ibigay sa amin, yung pag-ibig sa amin, Ama, doon sa krus na Kalbaryo. Muli salamat po, muli sa aming 11 taon, Panginoon, na biyaya, ibigay sa amin ang anibersaryo sa iglesyang ito, Ama. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng nangyari sa iglesyang ito, Panginoon, ay yung pinahintulutan, Ama, ang mangyari. Salamat po muna, Panginoon. Alam namin, ito isang kabubuti po namin, Ama. Muli, Ama, pupuli kami nagpapasalamat sa Awa, Panginoon, itama nyo lagi aming puso. Sa iglesyang ito, Panginoon, ay kayo po ang may taas. Kayo ang aming mga papurihan. Hindi po ang aming pangunahing hangad, Panginoon. Aming mga puso na nawa. Patuloy kami sa samba, pupunta, pagkatipon-tipon na ito, Panginoon, ay maluwalatin namin ang iyong pangalan, Ama. Aming pagkakaloob, sa aming pagkaawitan, sa aming pakikinig ng iyong salita, Ama. Tulungan niyo po kami sa bagay ito, Ama. Muli, nasahin namin ang iyong salita, Panginoon, hindi kami makuhaw sa inyo, Ama, mga katuruan ninyo, Ama, sa amin. Muli, Ama, salamat po sa lahat ito. Yung Panginoon sa iyong pagkakaloob, Panginoon, hindi po ang aming may taas, naluwalhati sa iyong pagkakaloob. Nawa, Lord, ay bigyan mo kami ng tamang puso, pagkakaloob, tunay, mga biyaya na pinagkakaloob sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ng spiritual na bagay. Dapat na, Panginoon, upang kami magpuri sa kaloob, Panginoon, sa inyo. Muli, po magpalak, pero na malilikom, at po ang gumamit nito, kasusulong pa, Panginoon, na Ebanghelyo. Dalahin ko patuloy, Panginoon, ang mga mahal sa buhay. Ligtas po kayo, Ama, alam namin, kaligtasan ay nasa inyo. Sa inyo po kanilang mga puso. Pakita po, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa kanila. Panginoon, kayo po patuloy na kumilos. Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, dagdag pa, Panginoon, ng mga tagapangaral, Panginoon, sa iglesia. Dalangin namin kayo po maglagay ng pastor, Panginoon, kadagdagang pastor, Lord, maglilingkod po sa inyo. Pagkat po yung sabi ng salita, kami humingi sa inyo na karagdagan ng mga manggagawa sa inyong ubasan. Muli, Panginoon, kayo po maglagay kaloob sa amin, karagdagan ng mga manggagawa. So muli, salamat. Kami po yung makikinig ng salita. Sa inyo po aming puso upang makita namin, Panginoon, ang kalooban. Sa inyong salita, Panginoon, upang ito yung aming pamuhay. Tulungan niyo po ang pastor si Brother Paul. Tulungan niyo po siya, bigyan po Panginoon ng wisdom, pagtuturo. Panginoon, namin hindi madali, Panginoon. Tinatang tungkulin sa Kanya, Ama. Bigyan niyo po siya ng katuwaan, Panginoon, kalagaan, Panginoon, ng mga tupa na yung tinalaga sa Kanya, Ama. Mapakain niya ng iyong katutuhan. Muli, salamat sa ilang po ang kapurihan, kalawalatian, Ama, gabing ito. Kayo po ang may taas, kayo po ang may baba. Sama dalangin sa pangalan po na yung anak, aming Panginoon sa Kristo. Amen.
mouth sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. All comes raining order as the last way. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard that Macedonia call today. Send the light, send the light, and a golden offering and the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that everywhere above. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere we go. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Gusto ko pang lahat. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, happy anniversary sa bawat isa sa atin. And maging sa ating mga kapatiran na hindi nakakasama. And meron tayong mga kapatiran na nasa ibang lugar na ngayon, sa kanilang probinsya. Ang Kapay-Kapay family ay nagpatuloy nagpapahiwatig ng kanilang paghulila, pagkamis, at ang pagbati ng happy anniversary. Maging ang ating mga kapatiran from San Mateo Baptist Church ay nagpapahatid po ng pagbati ho sa atin. At marami pang iba. Ang ating mga sinusuportahan, si Brother Cunard Aviva, si Brother Lester John Avelia, at si Brother Joel Cristobal ay mga kapwa nagpahayag ng kanilang pagbati at mga iba pa nating mga kaibigan sa gawain at mga kapatiran. Purihin ang Panginoon at muli tayo'y nagagalak at nagpupuri at nagse-celebrate ng anibersaryo at hindi ito pagdiriwang ng ating katapatan o ng ating kahusayan to hindi ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ho ng ating iglesia. As our brother sa kanyang panalangin ay nasambit lahat na nangyari. And again, walang church na walang problema, walang church na hindi dumadaan sa mga pagsubok, pero lahat ng iyon ay nangyari sang-ayon sa minagaling at pinlano ng Panginoon sa kanyang soberanong kalooban. And tayo nagpapasalamat sa Diyos. At totoo ang sinabi ng ibang mga theologians, providence is best read backwards. Maaari doon time na yon hindi natin maintindihan, pero ngayon as we look back, kaya pala, at nakikita natin ang pagkilos ng kamay ng Panginoon. Well, dumako ho tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pinakatema sa ating anibersaryo ay pagkauhaw sa Panginoon, a thirst for God. Ito'y hango sa Psalm 63 verse 1
At ang mga talata na ating bibigyang pansin sa pag-aaral ay walang iba kung hindi ang awit na ito. Nais kong simula ng ating pag-aaral sa pagsasaysay na ako ho ay medyo kinakabahan. Brother Paul, bakit ka kinakabahan? Kagaya ng ating hong ibinalita, isang kabutihan ng Panginoon sa buhay naming mag-asawa na ngayon kami ay umaasa sa ikalawang anak, which is kahapon lang namin nalaman. At four times kaming nag-pregnancy test and lahat positibo. At iba't ibang brand ng pregnancy test. So mukhang wala na talagang kawala. Hindi sa hindi namin gusto, pero again, alam niyo na, sa kalagayan sa panahon ngayon. Pero hindi ako kinakabahan sa yung aking kaba na binanggit ay hindi ho sa kalagayan ngayon, kung hindi sa paglilihi ng aking asawa. Sa dami-dami ng ating mga naririnig, nababalitaan, na ikukwento at maging napapanood sa mga telebisyon kung paano ang mga kababaihan ay naglilihi at nagsasabi ng mga request. Ando ng kanilang craving, gusto ng maasim na prutas, gusto ng something na pagkain sa dilim ng hating gabi. At kung ano-ano pa, at siguro ho ang bawat ama ng tahanan narito ay may kanya-kanyang kwento. Pero salamat sa Diyos, nung naglilihi ang aking asawa sa aming unang anak na si Timmy, ay hindi ako nahirapan. Sapagkat ang laging hinahanap ng aking asawa ay si Brother Paul. Yan ang sangayon sa kanya. Do, yes, merong pagiging sensitibo ang naging pagbubuntis ng aking asawa at ang aking panalangin na hopefully, ang kanyang hanap-hanapin ay ito na lamang. Nevertheless, kaya ako sinabi ho yun, sapagkat mahirap kapag nahandoon ang ating pagkagutom, pagnanasa o pagkauhaw sa isang bagay. Ngunit ang paggagalingan nito ay kung hindi man malayo sa atin, ay hindi available sa atin. At sa talinhaga, sa passage na ating pag-aaralan, ay yun mismo ang kalagayan ni Haring David. Ang presensya ng Panginoon na nasa sanktuaryo kung saan nandoon sa Jerusalem, ito ngayon ay malayo at hindi niya maaaring puntahan at nandoon ang kanyang pangungulila, nandoon ang kanyang pagnanasa sa presensya ng Diyos at nandoon ang kanyang uhaw sa Panginoon. At gaya ng ating matagal nang sinasabi, ito ay sa gitna ng napakahirap at matinding kalagayan at problema. Pero ang nangunguna kay Haring David ay ang kanyang pagkauhaw at pagnanasa sa Diyos. At ang aking panalangin, that's why it's our very theme, that in this present pandemic, and let me use this as an analogy of this present crisis, even sabihin natin tagtuyot sa maraming buhay ng mga mananampalataya dahil isa sa mga balon na pinagkukuhanan natin ng biyaya ng Panginoon, ang ating pagtitipon-tipon, ay hindi available sa marami. And I hope hindi ito nagdudulot ng kasanayan na hindi na tayo nakakainom mula sa balon na yon ng ating pagtitipon ng biyaya ng Panginoon, kung hindi tayo ay magkaroon palalo ng pagkauhaw at pananabik sa bagay na ito. Hindi lamang sa presensya ng mga kapatiran, o hindi pagkauhaw sa Diyos mismo. So with that, as our introduction, let me invite you to open your Bibles, please, to Psalm 63. Psalm 63, at basahin natin ang buong awit, verses 1 to 11. Tayo po'y magsitayong lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Babasahin ko ho, pakisundan nyo sa inyong mga mata o sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Diyos. O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee, in a dry and thirsty land where no water is, to see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary. Because Thy loving kindness is better than life, my lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee while I live. I will lift up my hands in Thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. When I remember Thee upon my bed, and meditate on Thee in the night watches,
because thou hast been my help. Therefore, in the shadow of thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. But the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli kami po ay nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat. Dinadakila namin ang iyong pangalan sa iyong dakilang katapatan sa aming iglesia. Sa iyong mga mananampalataya. Na tunay aming patuloy na nasasaksihan na ikaw nagsimula ng mabuting gawa ay patuloy kang gumagawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Ama, kami napapaalalahanan ng iyong salita na ikaw ang ulo ng iyong iglesia at ikaw ang nagsusustento at nag-aalaga at nag-iingat. Hiling namin, Panginoon, sa buong taon na ito na aming pang kinakaharap, ikaw ang patuloy nawa na magprotekta, magpalago pa at magpalakas pa. O Panginoon, gamitin mo nawa ang iyong mga salita ngayon na patuloy na magbigay sa amin ng uhaw sa iyo, patuloy na humamon at magbago ng aming mga buhay. Anumang mga bagay na kailangang baguhin at pagsisihan, nawa ituro mo sa amin. Ang mga katotohanan na kailangang matutunan at patuloy na magbago sa aming buhay, nawa ipakita mo sa amin. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. Meditations on the faithful love of God, even in difficult times, will bring satisfaction to our spiritual longings and assurance of future joy. Ang pagbubulay-bulay sa matapat na pagmamahal ng Diyos, kahit sa mahihirap na panahon, ay magbibigay ng kapunuan sa ating spiritual na kauhawan at kasiguruhan ng kagalakan sa hinaharap. 3 puntos ho ang ating bibigyang pansin at ito ay sumisentro sa pagbubulay-bulay sa matapat na pag-ibig ng Panginoon. Una, a meditation of God's faithful love in difficult times. Ang pagbubulay-bulay sa tapat na pag-ibig ng Diyos sa mahihirap na sitwasyon o kapanahunan. Pangalawa, meditation on God's faithful love produces praise. Ang pagbubulay-bulay sa matapat na pagmamahal ng Diyos ay magdudulot ng pagpupuri, ng pagpapasalamat, ng pagsamba, at lalo pang pagtitiwala sa Diyos. And then pangatlo, meditation of God's faithful love in the face of adversaries. Ang pagbubulay-bulay sa matapat na pag-ibig ng Diyos sa harapan ng mga kaaway. So tingnan ho natin ang mga bagay na ito at simulan natin sa konteksto. At kagaya ho ng ating napag-aralan, hindi lahat, ngunit merong mga awit sa aklat ng awit na nagbibigay ng setting nito mismo. At dito ho ay kita sa atin sa verse number 1, ang sabi, a Psalm of David. So sino ang author nito? No question. Walang iba kung hindi si Haring David. Well, kailan niya ito sinulat? Well, ang sabi ng salita ng Panginoon, when he was in the wilderness of Judah. So narito ang konteksto. Siya ay nasa ilang. At pag sinabi ng Biblia, particularly sa Jerusalem, sa pag sinabing sa ilang, ay hindi ito, huwag nating isipin na ito'y parang kagubatan na maraming puno, na maraming berde. Well, actually, ito ay mas nahahawig pa sa disyerto, mga tigang na lupa, mga tuyong lugar, mainit na kapanahunan, mga walang punong kahoy sa kapaligiran. Ito ang wilderness na binabanggit sa salita ho ng Panginoon.
At mayroong dalawang okasyon na kung saan masusumpungan sa buhay ni Haring David, na masusumpungan siya na matagal na nasa wilderness, nasa ilang. Well, una ay yung panahon na siya ay nagtatago mula kay Haring Saul. Nung siya ay kinainggitan ni Haring Saul at nakikita na ni Haring Saul na ang trono ay palayo na sa kanya, sinusubukan siyang patayin, hinahunting siya ni Haring Saul at siya ay tumakbo sa wilderness. And then yung ikalawa naman ay nung nagrebelde ang kanyang anak na si Absalom at inagaw ang trono mula kay Haring David ng puwersahan. Well, Brother Paul, kailan ito? Well, masasabi ho natin na higit sa malamang ang okasyon na ito ay yung ikalawa. Nung panahon na inagaw ni Absalom ng puwersahan ang trono mula sa kanyang amang hari na si David. Sapagkat makikita natin sa verse number 11, ang sabi sa verse 11, "But the king shall rejoice in God." So ito si Haring David, siya ang nagsusulat at kanyang tinawag ang kanyang sarili, he is the king. So at this point of time, siya ay hari. Siya ang hari na inilagay ng Panginoon sa trono. Nung panahon na siya'y tumatakbo mula sa presensya ni Saulo, siya ay hindi pa hari, kung hindi isa lamang pastol ng tupa na anak ni Jesse. Pero ngayon siya ay hari na, at ngayon bilang hari, siyang ay nasa lugar ng ilang o ng wilderness. So ito malamang ang pinaka-setting nito. Siya'y nasa pagtakbo at nagtatago at lumalayo sapagkat hinahunting siya ng kanyang sariling anak. At ito ay isang hindi magandang kapanahunan. Ito ay isang mahirap na kalagayan. Kung meron man isa sa pinakamalungkot at pinakamahirap na sitwasyon at panahon sa buhay ni Haring David, higit sa malamang, ito yun. Can you imagine? Yung sariling anak, hindi lang basta inagaw ang trono, hinahunting ka pa para patayin. At marami pang iba na ginawa si Absalom, liban o bukod dito. So tingnan natin ang unang punto, meditation of God's faithfulness or faithful love in difficult times. Ang pagbubulay-bulay sa matapat na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng mga mahirap na kapanahunan. By the way, Brother Paul, saan gaaling itong faithful love of God? Actually, ang pinaka-key verse ho dito ay ang verse 3, na kung saan sinabi ni Haring David, "Because thy loving kindness is better than life." Dito nakatungtong. Dito ang nagbibigay ng flavor sa buong awitin na ito. Yung mapagmahal, yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi lang basta pagmamahal, loving kindness. Sa ESV, ang translation, your steadfast love. Ang iyong tapat na pagmamahal, ang hindi nawawala, hindi nakikilos, hindi naaalis na pagmamahal ng Panginoon. At ang description ni Haring David is better than life. Mas mainam pa sa buhay. Para bang yung mga mag-iibigan, ano pang silbi ng buhay kung wala ka? At narito si Haring David, kanyang tinitingnan ang pagmamahal ng Panginoon na higit pa, na mas mainam sa buhay. Oo, may higit pa sa magaganda at pinakamatatamis na pwedeng ibigay ng buhay na ito. Kapag nilagay mo sa timbangan ang lahat ng ino-offer ng karilagan at katamisan ng buhay na inaalok ng sanlibutan sa isang banda at ang pagmamahal ng Diyos na tapat sa isang banda, ang pagmamahal ng Diyos far outweighs everything na inaalok ng sanlibutan. At oo, ang pagbubulay-bulay, ang pagbibigay atensyon, kung yun naalala ang ilustrasyon na binigay ni Jerry Bridges pagdating sa pagbubulay-bulay ay para bang pagbababad ng tsaa. Mas matagal mong binababad sa tubig, mas lumalasa. Na para bang ikaw ay lamig na lamig sa gitna ng panahon na tagnyebe at ikaw ay pumasok sa bahay at nandoon ang apoy, nandoon yung fireplace at ikaw ay pupunta doon sa apoy habang mas matagal ka na nahandun sa tabi ng apoy, mas lalong iinit. At yun ang ilustrasyon niya ng pagbubulay-bulay. Pagbababad sa ating kaisipan. Paglalagay ng ating sarili sa pinakamalapit na kalagayan sa katotohanan. Particularly ang katotohanan ng matapat na pagmamahal ng Panginoon.
So narito ang sitwasyon ni Haring David. Ang kanyang puso ay biyak sapagkat ang kanyang sariling anak ay nagrebelde laban sa kanya at persahang kinuha ang trono. Ang kanyang katawan ay pagod sapagkat siya ay tumatakas at sila'y nasa ilang, walang pagkain, walang tubig at sila ay nandoon sa kapaguran. Ang kanyang lalamunan ay tuyot sa kanyang pagkauhaw. At even more so, mas lalo pa at mas higit pa, nagagamitin kong salitang to, mas higit pang nararamdaman ni Haring David. Hindi lamang ang kapaguran ng katawan, hindi lamang ang kauhawan ng lalamunan, hindi lamang ang bigat ng damdamin, kung hindi mas nararamdaman niya ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang puso na nandoon ang kapanglawan. At anong dahilan nito? Sapagkat siya'y malayo sa lugar sambahan. Sapagkat siya'y malayo sa sanktuaryo. Ang sabi sa verse number 2, makikita ho natin, ang sabi ni Haring David, to see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Ang sabi niya sa verse 1, Panginoon, ako ay nauuhaw sa iyo. My flesh longeth for thee. Gusto kita, Panginoon. Gusto kitang makita. Gusto kong masaksihan ang iyong kapangyarihan. Kagaya ng panahon na aking nasaksihan at nakita ito doon sa sanktuaryo. Pero nasaan ngayon si Haring David? Wala siya sa sanktuaryo. Siya ay nasa ilang. Malayo siya sa lugar na kung saan itinalaga ng Diyos na ito ang lugar sambahan, na siyang tinalaga ng Panginoon, na dito bababa ang Shekinah glory, ang manifestation ng kalwalhatian ng Panginoon. At ang templo, ang sanktuaryo sa buhay ng mga Hudyo, hindi lang ito isang bagay na para bang pinupuntahan lang minsan sa isang taon, kung natsatsambahan pa, kung hindi ito'y sentro sa buhay. Isa sa mga dakilang sentro, muhon sa buhay ng mga Hudyo. Buksan na natin sa dali sa iba pang mga talata sa Psalm 68, just to give us an idea ng halaga ng sanktuaryo sa mga Hudyo. Psalm 68 verse 24, ang sabi, they have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King. Saan? In the sanctuary. Nakita namin, nasaksihan namin, Panginoon, ang inyong pagdating, ang inyong pagkilos, ang inyong paggawa. Thy goings. It is seen in the sanctuary. Sa Psalm 77 verse 13, thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Thy way, O God, is in the sanctuary. Ang iyong lakad, yun ang pinupunto. Ang inyong landas ay nasa sanktuaryo. So, nahandoon ang presensya ng Panginoon. Gusto mong sambahin ng Diyos, gusto mong maranasan ng Panginoon, gusto mong masaksihan ang mga gawa ng Panginoon doon sa sanktuaryo. At malayo doon si Haring David. Isa pang magandang awit sa Psalm 73. Buksan po natin. Mababasa natin ang isang tapat na lingkod ng Panginoon. Ang pangalan ay si Asaph. Ngunit si Asaph ay nagkaroon ng problema nung siya ay mahulog sa pagkainggit sa mga masasamang tao. If you remember Psalm 73. Basahin lang natin sa verse 2. Ang sabi, but as for me, for Asaph, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Muntik-muntikan na akong mahulog. Konting-konti na lang, laglag na. Pero ano naging solusyon? Bakit hindi tumuloy sa pagkalaglag? Ang sabi sa verse 16, when I thought to know this, it was too painful for me until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. He went to the sanctuary of God,
And again, hindi lamang yung lugar. Hindi ito basta sagradong lugar. Sagrado ang lugar sapagkat nahandoon ang presensya ng Panginoon. Sapagkat nahandoon ang pagsamba sa Panginoon. Nahandoon ang mga pagtuturo ng mga batas at mga katuruan patungkol sa Panginoon. Doon ang sentro ng pananampalataya. At again, malayo si Haring David. Hindi lamang siya hinahunting ng kanyang sariling anak. Hindi lamang siya na nasa sa isang lugar na hindi komportable. Isa sa pinaka nagpapabigat, ramdam na ramdam ni Haring David ang kabigatan ay ang katotohanan na siya ay malayo sa bahay-sambahan, sa sanktuaryo. Kaya siya ay nauuhaw sa Panginoon. O God, thou art my God, early while I seek thee, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land where no water is. Ang sabi niya, O God, thou art my God. Si Haring David ay ina-express niya pa rin ang kanyang kumpiyansa sa Panginoon, sa kanyang relasyon sa Panginoon. Hindi niya sinasabing, Panginoon, hindi na ikaw ang Diyos ko. Bakit mo hinayaan ang pangyayaring ito? Hindi, ikaw pa rin ang aking Diyos, maging sa ganitong kalagayan. Ang sabi niya, early will I seek thee. May mga nagsasabing ito ay dinesignate bilang morning psalm. Sa magandang awit na talagang aawitin sa umaga sapagkat ito'y nagbibigay ng pagbibigay pahayag ng prioridad, ng dedikasyon na uunahin ang Panginoon. Early will I seek thee. At ang sabi niya, Haring David, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee. Merong totoong pagkauhaw, merong totoong pagkapanabik, merong totoong pagkagutom sa Panginoon na nararamdaman. And again, kailangan natin maging maingat sapagkat hindi nakabase ang ating pananampalataya sa pakiramdam. Dumating ka sa bahay-sambahan, gutom ka. Apektado maaari ang iyong pagsamba. Nararamdaman mo yung gutom. O hindi rin nakabase lamang sa emosyon. Kung bago kayo pumunta sa bahay-sambahan, nag-away kayong mag-asawa, o napikon ka sa iyong anak, o sa iyong kapitbahay, o hindi ka sinukulian ng tama ng tricycle na iyong sinakyan. Dagambala ng iyong emosyon. Yes, hindi tayo ang ating pananampalataya, hindi pinapangunahan ng ating pakiramdam o ng ating emosyon, pero kasama ito. At sa kanyang relasyon sa Panginoon, ganun katindi ang lapit ni Haring David sa Panginoon, ganun kahalaga ang Diyos sa buhay ni Haring David, at kung nahandoon ang pagkalayo niya sa Panginoon, sa pagsamba sa Panginoon, ramdam niya. Ramdam niya. Alala ko ho mga pagkakataon na kung saan binibisita ko ho ang mga kapatiran na matagal na hindi nakakapunta sa bahay-sambahan. May mga pagkakataon, naalala ko pa rin ang mga pagkakataon sila sa Brother Paul. Hindi talaga ako nakapag-church, may kulang. Merong hindi tama. Merong wala sa lugar. May kulang. Pero to say, pag pinagtagal nila ang hindi pag-church, Brother Paul, nahihiya na ako. Nahihiya na ako pumunta sa church. Baka kung anong sabihin nila. Which is minsan ang tugon ko, hindi kaya mas nakakahiya sa Panginoon na magpatuloy tayong lumalabag sa kanyang kalooban. Nevertheless, narito ang katotohanan, merong tunay, merong nararamdaman na pangungulila, pagkauhaw sa ating Diyos. Let me ask the question, at ito'y tanong, maging sa akin din, meron ba tayong pangungulila? Meron ba tayong pagkauhaw sa Panginoon? Kung sakaling nasubukan nyo na magkaroon ng tinatawag na craving, maaari sigurong sa gabi ay nagising ka, for some reason naglalaway ka, at walang ibang nasa isip mo kung hindi
ice cream. At bumangon ka sa iyong kama at pumunta ka sa iyong refrigerator at binuksan mo ito at walang ice cream. Anong gagawin mo? Kung sakaling nandoon ang pitchil ng tubig, siguro pupunuin mo ang baso at mga 3 beses kang iinom. Hopefully, itong pagkagusto at paghahanap at yung nararamdaman na craving sa ice cream ay maaaring matakpan na lamang nitong lamig ng tubig. Well, mga kapatid, isang bagay na delikado ay maaaring nandoon ang ating pagkauhaw sa Panginoon. Nandoon ang ating pangungulila at pagnanasa sa presensya, sa pagkilos ng Diyos, sa lalo pang paglalim sa pagmamahal ng Panginoon. Pero baka mamaya ay nasanay na tayo na ating palitan na lamang ito ng ibang mga bagay. Malamig din naman, maaaring matamis din naman, na sinubukan mo ng palitan ng mga kumikinang na bagay sa mundong ito, na maaari na tayong masyadong naging busy, masyado na tayong nalilibang o nahihibang, masyado na tayong preoccupied sa mga bagay ng sanlibutan ito. At nawawala na ang panahon ng pangungulila at pagkauhaw sa Panginoon. O mga kapatid, narito si Haring David sa gitna hindi ng magaang, kundi sa gitna ng napakahirap, hinahanting ng sariling anak, hindi komportable ang lugar na kinilalagyan. Malayo siya sa sanktuaryo, pero ang kauna-unahan sa kanyang puso at kaisipan, gusto ko ang Diyos. Gusto ko ang Diyos, hinahanap ko ang Diyos. Nawa, sa atin bilang mga mananampalataya, ang uhaw at gutom at pagnanasa na ito sa Panginoon ay maging totoo. Napakahanapin natin siya, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi sa araw-araw. Habulin natin siya, hanapin natin siya. At maaaring minsan tunay na nilalagay tayo ng Panginoon sa mga mahihirap na sitwasyon upang hanapin natin siya. Ang sabi sa Psalm 119 verse 71, "It is good for me that I have been afflicted." Mainam para sa akin na ako ay nasaktan. Mainam para sa akin na ako'y nalagay sa mahirap na kalagayan, that I might learn thy statutes. Mas lalo akong natuto sa iyong salita. Mas lalo kitang nakilala. Ang sabi nga ng isang mangangaral, suffering is God's megaphone. Malapit na ang eleksyon. Makakarinig na naman tayo ng maraming mga ingay. At minsan, ang ingay na tumatawag sa ating atensyon para tumingin muli sa Panginoon ay ang mga pagdurusa at kahirapan na hinahayaan niya, na dinidisenyo niya para sa ating ikabubuti. So, meditation of God's faithful love in trying times, sa mahihirap na sitwasyon. Ito'y makakabuti sa atin. Ito ay kailangan natin. And then pangalawa, tingnan natin, meditation of God's faithful love produces praise. Ito'y nagdudulot, ito'y lumilikha sa mananampalataya ng pagpupuri sa Panginoon. Verses 3 hanggang verse number 8. Ang sabi sa verse 3, "Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee." As I have said, ito ang pinakasusi, ito ang nagbibigay ng lasa sa buong awit na ito. The loving kindness, the steadfast love of God. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon. Dito sa spring na ito, dito sa bukal na ito, umaagos ang lahat ng tubig, mga dakilang katotohanan sa awit na ito. Ang sabi ni Haring David, "Because thy loving kindness," as we have said, hindi lang ito basta kind love, good love, but it speaks of
faithful love, steadfast love. Hindi nakikilos. Hindi natitinag na pag-ibig. Itong pagmamahal ng Diyos na ito ay hindi lamang yung emosyonal na damdamin na siyang talamak sa panahon natin ngayon o sa kultura natin o sa ideya ng pag-ibig. This is God's covenantal love. When you say covenant, ito yung kasunduan. Ito yung pinangako ng Panginoon. Maaari natin ito ikumpara sa covenant of marriage, na kung saan sa kasalan ng isang lalaki at isang babae ay ano nagtatali sa kanila? Sing-sing? Paano pag nawala? Yes, legally speaking, merong papel. Pero sila ay nangako. Merong covenant sa pagitan ng mag-asawa. Hindi lang ito basta damdamin. Naalala ko ho, ang mga ilang salita na binitawan ko nung kami nag-asawa ni Sister Jonah. Sabi ko sa kanya at sa biyaya ng Diyos na ibibigay niya sa akin, mamahalin kita, iingatan kita, at lalo kitang ilalapit sa Kanya. Ito, ibibigay ko ang aking sarili para gawin ito. Ito ang aking responsibilidad. Araw-araw, kailangan akong bumangon at sikapin na habulin at tuparin ang mga pangako na ito. Hindi ito nakabase sa damdamin lamang, kundi ito ay isang pag-ibig na ipinangako. Ito ay isang pag-ibig at ito'y may kukumpara natin sa pangako ng Panginoon. Oo, sa buong nasyon ng Israel na pinili niyang nasyon, particularly ngayon sa isang tao, si Haring David, na kung saan kanino nangako ang Diyos, ang kanyang trono ay isang trono o isang paghahari na magpakailanman. Na ang anak ni David ay uupo sa trono ni David at maghahari magpakailanman. Masasaksihan at hinihintay nitong si Haring David ang tapat na pagmamahal ng Diyos. Nagtitiwala dito ang hari. Bakit? Ano ba ang buhay hiwalay sa pagmamahal ng Panginoon? Ang sabi ng salita ng Diyos, tayo ay mga estranghero mula sa covenant of promise, tayo walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan ito, hiwalay sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay mga anak ng pagsuway at anak ng pagkagalit. Sa madaling salita, hiwalay sa Panginoon o hiwalay sa pagmamahal ng Diyos, tayo ay patungo sa kapahamakan. At narito si Haring David, pinagbulay-bulayan niya ang dakila at tapat na pagmamahal sa Panginoon sa kanya, kahit siya ay malayo sa sanktuaryo, kahit siya ay nahandoon sa ilang, kahit siya ay uhaw na uhaw, pagod na pagod, at kahit siya ay pinagtaksilan, pinagrebeldihan ng kanyang sariling anak, itinuon niya ang kanyang isip sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Ito ang nagsustento kay Haring David. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagbangon. Ito ang nagpanatili sa kanyang lumalakad. Ito ang katotohanan ng tapat na pag-ibig ng Panginoon, ang patuloy na umalalay sa kanya. At ang sabi ni Haring David, it is better than life. At di lang yun, anong resulta nito? Ang resulta, my lips shall praise thee. Pupurihin ka ng aking mga labi. Sabi ng Psalm 63 verse 4, Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. Dahil dito, dahil sa tapat na pag-ibig mo, aking pupurihin ka habang ako'y nabubuhay. Aking itataas ang aking mga kamay sa iyong pangalan. That's an expression of worship. Andoon ang patuloy na pagpupuri, buong buhay na pagsamba. Hindi pa numandalian lang, kundi habang ako'y humihinga, aking pupurihin ang iyong pangalan. Aking luluwalhatiin ka sapagkat ang iyong pag-ibig ay tapat.
Hindi habang okay ang aking paligid, hindi habang maganda ang aking kalagayan, hindi habang okay ang aking kalusugan, kung hindi dahil tapat ang iyong pag-ibig, anuman ang nangyayari sa aking paligid, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Dahil tapat ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa verse 5, Psalm 63, "My soul shall be satisfied as with marrow and fatness." Wow! Yung word na marrow and fatness speaks of rich food. Mayamang pagkain. Nasaan si Haring David? Nasa ilang. Anong wala doon? Wala ang mayamang pagkain. Wala ang masarap na inumin. Pero ang sabi ni Haring David, habang aking pinagbubulay-bulayan ang katapatan ng iyong pagmamahal, ang aking kaluluwa will be satisfied sa gitna ng ilang, sa gitna ng problema, sa gitna ng kabigatan ng puso, magkakaroon pa rin ng kapunuan ang aking kaluluwa. Because of thy loving kindness. Ito ang binigyang pansin ni Haring David, at anong magiging resulta pa nito? My mouth shall praise thee with joyful lips. Paano magagawa ng isang mananampalataya na magpuri sa Panginoon at hindi plastic na pagpupuri? Hindi niya kinakaila na siya ay nasa tuyong lugar. Hindi niya kinakaila na merong kaaway. Hindi niya itinatanggi. Hindi siya nagpipikit mata lamang sa problema. Kundi meron siya talagang pinaguhugutan ng kagalakan sa gitna ng tagtuyot na kanyang dinadaanan. It's the loving kindness of God. My mouth shall praise thee. Sa gitna ng tugtuyot, my mouth shall praise thee. Sa gitna ng pagrebelde ng kanyang anak, my mouth shall praise thee. Sa kalayuan niya sa sanktuaryo, my mouth shall praise thee with joyful lips. Anong punto? A deep meditation and appreciation of the goodness and the steadfast love of God will not fail to produce praise and worship in the soul of the believer. Ang pagbubulay-bulay sa kabutihan at matapat na pag-ibig ng Diyos ay hindi papaliya na mag-produce, na magresulta ng tunay na papuri at pagsamba sa kaluluwa ng isang mananampalataya. So ano man ang ating kalagayan? Ano man ang epekto ng pandemyang ito sa atin? Ano man ang ating maaaring pinansyal? Again, hindi natin sinasabi na ang Kristiyano ay walang problema. Meron. Pero sa gitna ng problema, saan mo uhugutin ang kagalakan? Saan manggagaling ang pagpuri? Hindi plastic na pagpuri. Hindi plastic na ngiti. Hindi plastic na pasalamat sa Diyos. Hindi mga kataga na nakasanayan na lamang praise God sa gitna ng problema. Hindi ayaw ko lang mahalata. Kung hindi totoong papuri, totoong pasalamat, totoong kagalakan sa gitna ng tagtuyot. The loving kindness of God. That covenantal love of God. Ang Diyos na nangako ng pagmamahal. So isang hamon sa atin na tayo ay patuloy na lumapit sa masaganang kainan na ito ng kaluluwa. Anong masaganang kainan? Namimiss ko ho sa panahon ng ating anibersaryo tuwing Sunday evening, yung ating malaking hapag-kainan dito sa church. Kung saan samot-saring mga pagkain ng daladala ng mga kapatiran at never tayong kinulang. Laging may tikhumba. Minsan kinulang tayo ng kanin, puro ulam ang dala. Mga kapatid, merong dulang para sa ating puso at kaluluwa na hindi mauubusan. Paano tayo lalapit dito sa ating pagbubulay-bulay sa tapat na pag-ibig ng Panginoon?
Sa verse 6, ang sabi, when I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. From early morning, early will I seek thee. Now, hanggang sa kanyang paghiga, sa kanyang higaan, hanggang siya ay magretiro na sa araw na yun, sa kanyang pagtulog, aalalahanin niya ang Panginoon. Pagbubulay-bulayan niya ang Diyos. I will meditate on thee. I will remember thee. Aalalahanin kita. Pagbubulay-bulayan kita. Iisipin kita. Itutuon ko sa iyo ang aking pansin, ang aking kaisipan. O gaanong ito kalaking ginahawa para sa natutuyot na kaluluwa at bigat na puso ng mananampalataya. Paano ito magiging tulong? Anong tulong ito sa kaisipan na punong-puno ng alalahanin? Ang pag-alala sa Panginoon. Kapag hihiga ka na sa gabi, again, I'm not saying na huwag pagkukulan ng kaisipan ng mga problema. I'm not saying na huwag isipan ng solusyon ng mga kalagayan. Pero narito ang isang bagay na magiging malaking tulong. At again, si Haring David, hindi niya tinatanggi ang problema, meron siyang kalagayan, pero pag ako'y hihiga, aalalahanin ko ang Panginoon. Iisipin ko ang Diyos. O anong pagkukunan ito ng lakas para harapin ang susunod na araw. At sabi nga ni Spurgeon, ang kasoberanuhan ng Panginoon ay masarap na unan sa gabi. Saan mo kukunin ang comfort, ang kapayapaan? Hindi sa pag-iisip at pagtungin sa Panginoon lamang. Well, verse number 7, tingnan po natin. Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. Nasubukan na ni Haring David. Naranasan na ni Haring David. Nung siya'y pastol pa lamang, handun ng oso, handun ng leon, niligtas siya ng Panginoon. Nakipaglaban siya kay Goliath, hiningatan siya ng Panginoon. Hinanting siya ni Haring Saul, hiningatan siya ng Panginoon. Because thou hast been my help. Naranasan ko na sa maraming pagkakataon, nasaksihan ko na ang iyong paggabay, naranasan ko na ang iyong pagtulong, nakita ko na ang iyong pag-iingat. Subok na matibay, subok na matatag, convincing. Saan ka magtatago? Sabi ni Haring David, oo, hindi na ako susubok pa ng iba. Nasabukan ko na to. Nakita ko na kung gaano katapat. Naranasan ko na kung gaano katindi. At dito umuli ako magkukubli. Therefore, in the shadow of thy wings, sabi niya, I will rejoice. Ang imahe dito ay tila bagay isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakapakpak. Sa gitna ng napakainit na araw, lililiman niya ang kanyang mga sisiw. Ito ang proteksyon. Sa ilalim ng proteksyon mo, Panginoon, ako ay magagalak. Naranasan niyo na siguro maglaro ng taguan. Yes? At siguro nakadiscover kayo ng isang lugar na kung saan napakagandang magtago. Naranasan niyo na yun? Yung bang talagang halos walang nakakakita sa inyo pag doon kayo nagtago? Guess what? Sa susunod na round, saan ka pupunta? Doon ulit. Nasubukan mo na. At narito, nasubukan na ang pag-iingat ng Panginoon at doon ako babalik. Doon ako titiwala at doon ako magagalak. Wala nang ibang taguan. Wala nang ibang kublihan ang sasapat ang proteksyon kung hindi sa ilalim ng proteksyon ng Panginoon. Ang sabi sa verse number 8, my soul followeth hard after thee, thy right hand upholdeth me. My soul followeth hard after thee. Now, ang picture dito ay hindi humahabol. Actually, sa ibang translation, mas maganda ang pagkakasalin, my soul clings to thee.
Ako'y yayakap. Hindi ako pahihiwalay. Hindi ako lalayo. Aking itindihan ko ang pagkapit. Sa isang banda, medyo nakikita ko ito minsan sa aking anak na si Timmy. May mga pagkakataon na, come to daddy, sama ka kay daddy. Hindi, magkaroon siya may ibang bagay na gusto gawin. Pero may mga pagkakataon na hawak-hawak ko siya. Baba ka muna. Susubukan ko siyang ibaba. Lalong titindi ang kapit. Susubukan ko pa siyang lalong ibaba. Lalong titindi pa ang kapit. I will cling to thee. Hindi ako bibitaw, O Panginoon. Hindi ako hihiwalay. My soul will cling to you. Hindi ko iiwanan ng iyong tabi. Hindi ako pupunta kahit saan. Dito lang ako sa ilalim ng iyong pakpak. At kung aalis ka, saan ka pa pupunta? Now, paano nangyaring hindi nakaalis? Ang sabi ni Haring David, thy right hand upholdeth me. Hindi dahil matindi ang kapit. Again, hindi dahil matindi ang pagsunod ng tupa sa pastol, kundi dahil matindi ang pag-iingat ng pastol. Ang nagsustento, ang nagpepreserba. Kaya ang mananampalataya ay nagpapatuloy. That's the reason why saints persevere, because God preserves. Iniingatan tayo ng Panginoon. Hindi dahil matindi ang ating kapit, kundi dahil matindi ang kamay ng Diyos na nag-iingat sa atin. So muli ho, nakita natin na meditation of God's faithful love produces praise. Nagdudulot ng pagpupuri maging sa gitna ng mahihirap na sandali. So isang hamon sa atin ito. Isang napakalaki at napaka-abnormal na kalagayan sa buhay ng iglesia. Itong pandemyang ito. Napaka-abnormal sa kasaysayan na ikaw ay sasamba, nakatingin ka lamang sa isang screen. Na ating mga kapatiran na sa mga tahanan, ang tindi ng hirap. Ang tindi ng challenge sa pagsamba. O ating pagbulay-bulayan lalo na ang matapat na pagmamahal ng Panginoon. Number 3, at dito tayo matatapos, meditation on or of God's faithful love in the face of adversaries. Kaya sinabi ko kanina, hindi kinakaila ni Pablo ang kanyang kalagayan. Nasa wilderness siya, walang tubig. Hindi kinakaila ni Apostol Pablo na merong mga kaaway na tumutugis sa kanya. Pero narito siya'y tumingin sa Panginoon, pinagbulay-bulayan niya araw at gabi ang pag-ibig ng Diyos. Siya ngayon ay recharged na. Siya ngayon ay encouraged na. Siya ngayon ay napaalalahanan na ng matapat na pag-iingat, matapat na pagmamahal ng Panginoon. At ngayon, mula dito, sa perspektibo mo ito, haharapin niya ang realidad ng mga kaaway. Ang sabi niya, but those that seek my soul to destroy it. Meron talagang humahanap sa kanyang kaluluwa. That is, meron talagang nagnanasang patayin siya. Ang sabi niya, shall go into the lower parts of the earth. Gusto nilang patayin ako, mauuna sila. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. Sila ang gusto nilang kitilin ng buhay ko sa pamamagitan ng espada, sila ang mamamatay sa pamamagitan ng espada. Gusto nilang ipakain ang aking katawan para sa mga aso, sila ang kakainin ng mga aso. Nasaan ang tiwala ni Haring David? Sa kanyang sariling lakas, nakatago siya sa ilalim ng pakpak ng Panginoon. Nakaasa siya sa Diyos na mag-iingat sa kanya, na nangako sa kanya, na nagmamahal sa kanya. O mga kapatid, maging ganun din sa ating mga mananampalataya. Maaaring walang quote-unquote kaaway tayo na tao, pero hindi nawawala ang ating pakikipaglaban sa kasalanan, sa mundong ito, sa dyablo. Pero saan tayo titiwala at saan tayo titingin para sa ating tulong? Walang iba kung hindi sa ating Panginoon.
Actually, nandoon ang ating kasiguraduhan na meron na tayong pagtatagumpay. Ang kasalanan ay nagapi na, ang kamatayan ay nagapi na, ang ulo ng ahas ay durog na. So sa harapan ng kaaway, titingin tayo sa tapat na pagmamahal ng Diyos at doon tayo makakasumpong ng pagtatagumpay. At ang sabi niya sa verse number 11, "But the king shall rejoice in God." Magagalak ang hari, and walang iba yun kung hindi siya mismo. Yes, nasa kalagayang hindi maganda. Oo, may mga kaaway na tumutugis sa kanya, pero siya ay patuloy na magagalak sa Panginoon. Oh, take note. Hindi lang siya. Hindi lang ang hari. Hindi lang ito para sa mga, baka mamaya isipin natin, si Haring David yun big shot. No. Sabi ni Haring David ay ito, "Everyone that sweareth by him shall glory." Hindi lamang siya, kundi lahat ng sumusumpa sa Panginoon, lahat ng mga, sa ibang salin, lahat ng mga nangangako sa Diyos, lahat ng mga tumitiwala sa Diyos. Hindi lamang si Haring David, kundi lahat ng mga mananampalataya na tumitiwala sa Panginoon, sila ay magkakaroon ng kagalakan, sila ay magkakaroon ng kaluwalhatian, pagluluwalhati sa Diyos. At ang kabaligtaran nito ay ito, "But the mouth of them that speaketh lies shall be stopped." Yung mga nagsisinungaling, yung mga kumukontra sa katotohanan ng Diyos, yung mga kumukontra sa mga pangako ng Panginoon, they will be stopped. At sinong pang magpapahinto sa kanila, walang iba kung hindi ang Diyos. Now, medyo matagal kong pinag-isipan, saan tayo pupunta sa Biblia para tignan, para sa ating mga mananampalataya ngayon? Kanino pa sinasabi, Brother Paul, the steadfast love of God? Ang tapat na pag-ibig ng Diyos, ang hindi natitinag, hindi naaalis na pag-ibig ng Diyos. Meron lamang isang passage na pumunta, na sumasagi sa aking kaisipan. At doon dito ho natin tatapusin ang ating pag-aaral. Sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Simulan ho natin sa verse number 28. Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi ng salita po ng Panginoon na ito, again, keep that in mind, the steadfast love of God, ang hindi natitinag, ang pag-ibig ng Diyos, ang covenantal love of God. Ang sabi ng salita ng Diyos, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Meditate on this love. Alam niyo mga kapatid, kami nagkaroon ng anak na si Timmy. Ang aming bahay ay nabago. At inayos namin ang aming bahay para hanggat maaari siya'y mamatili na ligtas. Ang mga saksakan ay nilagyan ng harang. Ang mga lugar na maaari niyang akyatin ay hindi ginawang accessible. Ang lahat ng iyon ay para maingatan siya dahil mahal namin siya. At yun ay kakapiranggot na ilustrasyon lamang ng mas dakilang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga pinili. At sinisigurado ng Diyos, anuman ang iyong kalagayan na pinagdadaanan, ito ay pinapahintulutan, oo, dinisenyo ng Diyos para sa iyong ikabubuti. What a steadfast love. What a steadfast love. Hindi ko makalimutan ng ilustrasyon at ako ngayon bilang magulang ay alam kong totoo. Pagkakataon na dinadala namin si Timmy sa doktor. Anong gagawin ng doktor? Tutusukin. Hahawakan ko si Timmy at tutusukin siya ng doktor at magwawala siya at iiyak siya. Nararamdaman niya ang sakit, ang sakit, ang sakit. Ayaw niya ng masakit. Pero ito ay sinadya. Nagpa-schedule pa kami para tusukin ang aming anak. Ngunit ito ay sa kanyang ikakabuti. Hindi niya intindihan. Pero yun ang plano sa ikabubuti. At yun ang plano ng Diyos para sa atin. Tuloy natin ang basa.
For whom He did foreknew, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. Whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Pinili ka ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Tinawag ka ng Panginoon. At ikaw ngayon ay sumampalataya at ikaw ay dineklarang matuwid ng Diyos. You are justified. And if you are justified, we're waiting for the day that we will be glorified. For sure. For sure. Ano man ang ating kalagayan sa panahon na ito, ano man ang ating pinagdadaanan, kung tayo ay tunay na mananampalataya, pwede tayong tumiwala sa pag-ibig ng Diyos at siya'y nangako at hindi ito magbabago. Darating ang araw, tayo ay kanyang luluwalhatiin. Ang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan. Ang may kamatayan ay papalitan ng walang kamatayan. At ang sabi pa ng salita ng Panginoon, what shall we say then? What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justified. Who is He that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who maketh intercession for us. And take note of this, mga kapatid, sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Meditate on this steadfast love. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Meditate on this steadfast love. Hindi ito magbabago. Walang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano man ang ating kalagayan ngayon. At nawa ang pagbubulay-bulay sa tapat na pag-ibig ng Diyos na ito ang siyang pumatid sa ating pagkauhaw at the same time ay lalo pang lumikha ng pagkauhaw sa Panginoon. Nandito ang hiwaga. Ang pagbubulay-bulay sa tapat na pag-ibig ng Diyos ang papatid sa ating pagkauhaw at lilikha ang lalo pang pagkauhaw. Kung saan tayo ulit pupunta para mapatid ang uhaw na yun? Sa Diyos ulit. At dadagdagan pa ulit ang pagkauhaw. At sa Diyos ulit. Hindi mapapatid at hindi magtatapos. At again, mga kapatid, ito'y napakaganda sapagkat walang ibang pinakakailangan ng ating puso at kaluluwa kundi ang Diyos. Nothing shall separate us from the love of God. Pagbulay-bulayan natin ito at nawa ito ay lalo pang lumikha sa atin ng mas malalim, mas tunay na pagkauhaw, na pagpanabik at pangungulila sa ating Panginoon anuman ang ating kalagayan sa ngayon. At nawa ang bawat mananampalataya sa church ho na ito, ang bawat kapatiran ay patuloy pa na magbulay-bulay sa kabutihan ng Diyos, lalo na sa pagmamahal ng Diyos na nagligtas sa atin, na naghahawak sa atin, na seguridad natin. At ito ay hindi magbabago, ito ay hindi mawawala. At itong paghuhugutan natin ng papuri, itong paghuhugutan natin ng tapang, ng lakas, at ito ang papagot sa ating uhaw, anuman ang ating kalagayan. Nawa, tulungan tayo ng Diyos na mga katotohanan na ito ay maisabuhay natin. Manalangin po tayo. O na naming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw ang aming Diyos.
Tulungan mo kami na sa umaga at maaga ay pakahanapin ka namin. Likhaan mo kami ng matinding pagkauhaw sa iyo. Ilagay mo sa aming mga puso ang matinding pagnanasa sa iyo. Panginoon, kailangan namin ito. Awatin mo kami sa mga bagay-bagay sa mundo. Ipakita mo sa amin kung gaano kapeke ang mga inaalok ng sanlibutan ito. Sa labas lamang makinang, ngunit ang lahat na ito ay mapaparam. Ipakita mo sa amin kung paano ang mga bagay sa sanlibutan ay hindi talaga makakapagot ng uhaw na kailangan ng aming mga kaluluwa. At Lord, tulungan mo kami na ibaling ang aming paningin sa iyo. Sa iyong tapat na pagmamahal, sa iyong matibay na pagmamahal, sa iyong hindi nagbabago na pagmamahal na sa amin nung una pa ay pumili at nagligtas. O Panginoon, tulungan mo po kami na maging sa gitna ng abnormal na kalagayan na ito, ay kami pumailalim sa proteksyon ng iyong pakpak at masumpungan ng tunay na kagalakan. O Panginoon, tulungan mo kami, lalo na sa aming mga kapatiran na matagal man na hindi nakakadako sa bahay-sambahan o maaaring sa kanilang sitwasyon ngayon malayo sa sanktuaryo. Salamat, O Diyos, na pwede pa rin ituon nila ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan sa iyo. O tulungan mo kami na sa gabi sa aming paghiga ay bigyang pansin ang iyong kagandahan, isipin ang iyong katapatan. O tulungan mo kami. Tulungan mo po ang iglesyang ito. Ingatan mo kami, O Diyos, na hindi kami malango sa mga bagay sa sanlibutan. At kung loobin mo man na kami pagkatiwalaan pa ng marami at dagdag na mga ministeryo at mga tao, huwag kaming malango sa mga bagay na ito, kundi lagi naming hanapin ka, lagi kami magkaroon ng uhaw sa iyo. O Panginoon, tulungan mo kami. Dahil hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. O tulungan mo po ako bilang pastor. Tulungan mo po ang mga diakono sa iglesyang ito. Tulungan mo po ang bawat mga mananampalataya na kabahagi ng iyong katawan. Tulungan mo po kami. Salamat po sa 11 taon na tunay naming nakikita ang katapatan at kabutihan mo. Na tunay naming nakikita ang iyong pag-ibig na tapat. At lahat ng papuri ay mauwi lamang sa iyo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Ulitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a
Muli ho, purihin ang pangalan ng Panginoon. Happy anniversary po sa ating iglesia. Ako ho bilang pastor, nagpapasalamat sa Diyos. Ako ho ay tinawag sa lugar na ito. Nawa, patuloy natin panalangin ng bawat isa. Gaya ng sabi ng salita ng Diyos, magpalakasan tayo sa isa't isa. Magmahalan tayo sa isa't isa. At ituon natin ang ating pansin sa iba, huwag lamang sa mga bagay para sa ating sarili. At ngayon mga kapatid, tayo nawa ay maging tagaganap ng salita ng Diyos at hindi maging tagapakinig lamang. Ano man ang ating gagawin, kung makaya man tayo umiinom, ay gawin natin para sa Kanyang kapurihan. At ang pagmamahal ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Lahat po tayo ay patuloy nawang magpagamit at pagpalain ng Panginoon. God bless po. We are dismissed. Happy anniversary pong muli.